Pinag-uusapan po natin pangangailangan ng pagbabago. Sino po sa inyo ang naniniwala ng ating bansa ay kailangan ng pagbabago? Sino po sa inyo ang naniniwala ng ating mga cities kailangan ng pagbabago? Sino sa inyo ang naniniwala ng ating mga campus, mga communities ay kailangan ng pagbabago? And of course, alam natin ang pagbabagong ito ay dapat magsimula sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo ang bumubuo ng ating lipunan. Tiningnan po natin nung nakaraan, ng pagbabago ay pwedeng mangyari sa kapangyarihan ng ating buhay na Panginoong Yesus. The power of the living Lord. Tapos tiningnan po natin nung nakaraang message, by the power of the Holy Spirit. At sa Martes ng gabi, sa ating joint prayer gathering ng ating mga outreaches, the power of prayer to change our world. So, yun po sa Martes ng gabi. Pero sa umagang ito, titingnan natin ng pagbabagong ito ay pwedeng mangyari sa kapangyarihan ng good news, ng gospel, ng mabuting balita. The power of the gospel. Sabihin nga ninyo, the power of the gospel. Sa magitan po ng gospel, sa magitan ng mabuting balita, binago ng mga apostol, ng mga unang disciples, ang sanglibutan na kanilang ginagalawan. Ang napakagandang example po nito, anong sila'y nasa Macedonia, sila Apostol Pablo. Dahil sa kanilang pangangaral, may mga taong nanampalataya sa Panginoon, nagsisi sa kasalanan, binabago ang kanilang buhay, na-disturb po ang kanilang lipunan sa pangangaral nila Apostol Pablo. Kaya ang bandang huli, gumawa sila ng paraan na pigilan ang pangangaral ng mabuting balita, sapagkat pinagbintangan nila sila Apostol Pablo, "You are disturbing the city." Sa Acts 17 sabi, "These men who have turned the world upside down have come here also." Itong mga taong ito, binaligtad nilang nangyayari sa mundo. Binanggit po nila yun bilang paninira. Istorbo kayo. You are troubling us. Pero tanungin po kayo, tayong may dala ng mabuting balita, we are not satisfied with the status quo. The status quo ng injustice, the status quo ng corruption, the status quo ng immorality, the status quo ng depression, ang status quo na nangyayari sa mga tao at kung minsan hindi nila alam kung saan susuong, status quo na maraming papuntang impyerno. Abay, pag ganyan po ang nangyayari, dapat nga we should turn the world upside down, and it is by the power of the gospel. So, challenge ko po kayo sa umagang ito na magkaroon tayo ng puso, ng attitude, ng heart katulad ni Apostol Pablo na mababasa natin sa Romans chapter 1. Sa Romans chapter 1, ayos ko pong tumayo tayo as we read the Word of God. Sabi po sa verse 14, I am obligated. Sabihin nga po ninyo, I am obligated. Both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Verse 15, that is why I am so eager. Sabihin nga po ninyo, I am so eager. Or I am so excited. To preach the gospel also to you who are in Rome. And in verse 16, samahan po ninyo ako sa pagbasa nito. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Dakila naming Diyos, inihiling po namin ang iyong Holy Spirit ang magturo sa amin, magbigay liwanag sa aming mga puso, natanglawan ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon, ng liwanag ng inyong mga salita. Kami nagpapasakop sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please take your seats. Ang mabuting balita, the good news, the gospel, is the power of God. Ito po'y mabuting balita para sa mga makasalanan.
Ito'y mabuting balita sa mga nabibigo. Mabuting balita sa lahat ng bumabagsak. Mabuting balita sa lahat ng nalulumbay. Mabuting balita sa mga taong iniisip nila naihiwalay sila sa ibang mga tao. Mabuting balita sa mga unsure. Mabuting balita sa mga insecure. Mabuting balita sa mga taong hindi alam ang patutunguhan pagkatapos ng buhay sa mundong ito. This is the good news. Ito ang magbabago sa atin. So tingnan po natin ang dalawang katotohanan ukol sa mabuting balitang ito. Number one, the gospel is the message of salvation. Sabihin nga nyo, salvation. Meaning kaligtasan, di ba? Ano bang ibig sabihin nito? Dito po sa Romans 1, sinasabi po rito ng mabuting balita, the gospel of salvation or the one that brings salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation. Mga kaibigan, mga kapatid, wala pong message, walang salita na pwedeng magpabago sa atin at sa ating lipunan, sa ating family, kundi ang mabuting balita na nagliligtas na binigay sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos. To everyone who believes. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga hindi Hudyo, sa lahat ng mga Hentil. Niliwanag pa po ni Apostol Pablo, kung minsan kasi nakakarinig kayo ng mga comment na, itong gospel, ito yung gospel na magpapalaya sa mga nakaalipin. Ang ibig nila sabihin sa politika. Pero ganito pong sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:1-3. Now I would remind you, brothers, of the gospel. Ito po't pinag-uusapan dito ang gospel. That I preach to you, na tinanggap ninyo, at dito kayo naninindigan. At sa magitan ng gospel na ito kayo naligtas, by which you are saved, or being saved. If you hold fast, kung kayo talagang naninindigan, yumayakap na mabuti sa aking pinangaral sa inyo. Tapos sabi niya sa verse 3, for I delivered to you as of first importance. Sabihin niyo, first importance. Nang ibig sabihin, maraming bagay sa buhay ninyo, sa buhay ko, na importante. Pero ang pinakauna sa pagka-importante ay ang pinangaral ni Apostol Pablo na mabuting balita. Meron ba kayong importanteng schedule this week? First in importance, ang gospel. Okay? First in importance. What I also received, that Christ, ano po yung gospel? Christ died for our sins. In accordance with the scriptures. Pagkatapos anong nangyari kay Christ? Anong po sabi? That He was buried. Siya inilibing. And then ano pa po nangyari? That He was raised on the third day in accordance with the scriptures. Yun po mabuting balita, mga kapatid. Na tayo makasalanan, tayo papunta ng impyerno, tayo dapat magdusa. Si Kristo'y namatay para bayaran ang ating kasalanan. Pero hindi siya nanatiling mampatay. Inilibing siya, pero pagkatapos ng 3 araw, nagbangon na muli at kumakatok sa maraming buhay. Lahat ng tumanggap sa Kanya ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kaligtasan. Amen? Ang kagandahan po ng gospel, it deals with the problem of sin. Tinutumbok po nito, nilalabanan ng problema natin sa kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan, ang penalty ng kasalanan. At pag ang gospel po ang ating tinanggap, final po ang pagharap natin sa problema ng kasalanan. By the gospel, we are saved from the penalty of sin. By the gospel, we are saved from the condemnation of sin. There is no more condemnation. 3 pong bagay ang pansinin natin. I-highlight natin na pagbabagong pwedeng dalhin ng gospel sa bawat isa sa inyo at sa bawat isang tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Number 1, there is a change in our position. By the gospel, you have new position. Bagong katatayuan. Okay? Bagong katatayuan. Pangalawa, bagong relasyon. At pangatlo, bagong destinasyon. Tingnan po natin anong ibig sabihin nito. By the power of the gospel, your position has been changed. You have a new position. Ikaw ngayon ay kabilang nasa Diyos. You belong to the Lord Jesus.
Okay? That you are not only a believer, tandaan po ninyo, we are not only believers, we are belongers. I know, hindi English yon, pero ginagamit na yan ng marami. We belong to God. Dati we belong kanino? Hindi kay God. Ewan ko kung kanino tayo kabilang dati. And now, sabi ni Apostol Pablo, we are new creation. Yung unang pagkakalikha, winasak ng kasalanan, pero kay Kristo, bago tayo nilikha. And then of course, from condemnation to justification. Dati ang buhay natin ay hinatulan. Pero ngayon, ang mga anak kay Kristo, there is no more condemnation. Wala kang kinatatakutan na pagdating ng panahon, hatulan ka ng Diyos at hindi ka mapupunta sa langit. There is no condemnation. I know. Sa buhay natin ito, ang daming umahatol taas sa atin. Judgmental ang mga tao. Ginajudge ka, ganito ka, ganon. But in Christ, there is no condemnation. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And then pangalawa, we have new relation. Dapat ang English na new relationship. Kaya lang mag-iibang tunog. You are now a beloved child of God. Anak ka na ng Diyos. Amen? Kailan ka naging anak ng Diyos? Nung tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. John 1:12. But to all who receive Him, who believe in His name, He gave power to become children of God. Naging anak tayo ng Diyos. Hindi ka na anak ng kalaban ng Diyos. Sino yon? Medyo hindi lang magandang pakinggan di ba? Nakakakilabot Pero dito sa loob ng church, pwede nating banggitin. Ang hindi anak ng Diyos spiritually ay anak ng... Hindi nyo masabi, no? If you are not a child of God, you are a child of the devil. Let that sink for a while. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang makausap ng mga Hudyo na tumuligsa sa kanya, sabi niya, you are not the children of Abraham. You are children of your father who is the father of lies, the devil. Kapatid, pag wala ka pa kay Kristo, hindi ka anak ng Diyos. Pag ang kapatid mo at mahal mo sa buhay, wala pa kay Kristo, hindi siya anak ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, dati sabi niya, nabubuhay kayo sa kasalanan just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers of the unseen world. Pero kay Kristo, nagbago ang posisyon natin. Naging anak tayo ng Diyos. We have become the beloved of God. Minahal tayo ng ating Panginoon. Pangatlong pagbabago, new destination. Meron tayong bagong patutunguhan. Di ba? Tatanungin mo ang maraming mga tao na makikilala mo. Ikaw ba'y nakatitiyak na pagkatapos ng buhay sa mundong ito, kung mamatay ka ngayon, tiyak mong pupunta ka sa langit? Marami unsure. Kaya marami insecure. Pero tayo alam natin kung saan tayo, kung saan ang ating destination. Di ba? Alam po natin yun. Ang destinasyon ng mga anak ng Diyos ay saan? Sa langit. Amen? Masaya ba kayo na pupunta kayo ng langit pagkatapos ng buhay sa mundo? Amen? Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, you declare that you're happy in the fact that you have a new destination, that we're going to heaven. At sigurado yan ang sabi ng Biblia. Sa ating mga life classes, makikita nyo kung anong mga bagay na nagpapatunay dyan. Alam po ninyo, talagang, tingnan mo katabi mo, sabihin mo, alam mo, bagay ka sa langit, sabihin mo. At ang puso natin, alam natin, ang gusto natin langit. Halimbawa, kahit saan ka pumunta, kahit mapunta ka ng US, kahit mapunta ka ng Japan, kahit mapunta ka ng Thailand, kahit mapunta ka ng Europe, bakit sa puso mo,
hindi ka pa rin lubos na nasisiyahan. Di ba? Kahit makuha mo yung magandang sweldo na pinapangarap mo, pagkatapos ng ilang buwan, iniisip mo, parang kulang pa rin. Sapagkat hindi ka naman talaga para dito. Dito ka lang for 75 years or 80 years or yung iba mapalad 90 years. Sino sa inyo gusto umabot ng 100 years? Ako, ayoko kung nakahiga na lang ako at binubuhat na lang ako para makapunta ng CR at makakain. Ayoko na ng ganon. Tapos ang damo na muna sa likod dahil kahihiga. Pero maikli pa rin yun eh. Compared sa 1,000,000 taon sa piling ng Diyos. Ito po ang katotohanan na sinabi ni C.S. Lewis. Sabi ni C.S. Lewis, if I find myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. That's the great C.S. Lewis. Chronicles of Narnia, Mere Christianity. Sabi niya, kung natatagpuan ko at nararamdaman ko sa aking sarili na meron akong pagnanasa na hindi pwedeng katagpuin ng karanasan sa mundo. Ang ibig lang sabihin, ikaw ay nilikha ng Diyos para sa ibang mundo. At yun po ay para sa langit. We were made for heaven. Heaven is the destination of everyone who truly believes, who had truly received the Lord Jesus Christ. We have become children of God and we're going to heaven. And heaven is about Jesus. Heaven is to be in the presence of God. Heaven is to be in the presence of God for all eternity. At sa presensya ng Diyos, wala ng problema, wala ng karamdaman, wala ng kamatayan. Sa presensya ng Diyos, lahat ng ating kailangan ay matatagpuan. At ito po ang problema. O hindi problema to. If you're a Christian, the worst scenario is not dying. I know, takot na takot tayong mamatay eh. Takot ding mamatay. Ako mamatay. Hindi sapagkat hindi ko alam mapupuntahan ko, kundi takot ako sa process ng pagkamatay. Yung masasaktan ka, o operahan ka, mauubos ang pera mo, tapos mamamatay ka pala. Hindi ko gusto yung process. Pero alam natin kung saan tayo pupunta. If you're a Christian, the worst scenario is not dying. Because you will go immediately into the presence of God when you die. Anong masama doon? Yun nga ninanasa ni Apostol Pablo eh. Pero itong kabaligtaran. Pakinggan po niyong mabuti. If you're not a Christian, if you have not received the Lord Jesus Christ, then the worst scenario is dying without Jesus. Yung mamamatay ka, pero wala ka kay Jesus at si Jesus ay wala sa iyo. Masakit po yun. Masakit po yan para sa iyo. Masakit para sa mga mahal mo sa buhay. Alam po ba ninyo kung anong statistics ukol sa kamatayan? Very impressive. Hindi nagbabago taon-taon. Kahit saan ka pumunta, ito po ang statistics ukol sa kamatayan. Kahit pumunta ka ng Anchorage, kahit pumunta ka ng Thailand, kahit pumunta ka ng Japan, kahit pumunta ka ng Mindanao, kahit pumunta ka sa ilang bahagi ng Pilipinas, statistics hindi nagbabago. Bawat isa mamamatay. 1 out of 1 dies. Tama ba? Meron bang lugar na mababago ang statistics na yun? It is appointed for man to die once. Ano yung madalas nating expression sa Zion? Life is short, death is sure, sin is the cause, Jesus is the cure. At ano yung kasunod? Ibang reality? Heaven is true, hell is real. Pero ang katiyakan ng mga anak ng Diyos, because of the gospel, we are surely going to heaven. Amen? Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo,
Pumunta kami ng Thailand pala, Japan. Sabi ng apo ko, Japan. Kino-correct niya ako kapag sinasabi namin ng pumunta kami ng Japan sa first week ng April. Last year, pumunta kami mag-asawa sa United States. Maybe this year we will go to Canada and other parts of the United States as part of our celebration ng 40th wedding anniversary namin noong March 3. We want to go all over the world. Kung maaari lang, kung may pera lang. Kung pupunta sana kami, pwede rin sana maglakabay sa buwan, kung pwede lang para hindi ko na awitin kay Divine yung Fly Mo to the Moon. Bago ko maalis, tatanong namin, kukuha ba tayo ng insurance, ng travel insurance? We always get travel insurance. And every year, ang wife ko, tinitingnan niya yung kanyang insurance. I've had many insurance. We're crazy about insurance. Pero dapat ang naisipin natin, yung assurance mo na pagkatapos ng buhay sa mundo, tiyak mo na ikaw ay pupunta sa langit sa piling ng Panginoong Jesucristo. Amen? And that is by believing in the gospel. Have you trusted the Lord Jesus Christ? The most important thing is meron kang katiyakan na pagkatapos ng buhay sa mundo, pupunta ka sa langit sa piling ng Panginoong Jesucristo. The gospel is the message of salvation. Wala pong ibang gospel. Iisa lamang si Kristo na namatay, nagbayad ng ating kasalanan, inilibing na buhay na maguli, at ngayon nagliligtas siya. Ang sino man tumanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Wala pong iba. Pangalawa, the gospel is the message of satisfaction. Sabihin niyo, Pastor, talaga? The gospel is the message of satisfaction? Sa isang mundo na hindi masatisfy? Diba? The gospel is the message that brings satisfaction to our deepest needs. Bakit? Tatlong bagay ang highlight natin. The gospel gives life that is truly and fully satisfying. Ang mabuting balita, pag tayo nananampalataya, ay nagbibigay ng totoo at puspos na kasiyahan sa ating mga pangangailangan, sa ating mga puso. Jesus is called the life. Remember, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and the life. I have come that you might have life. Sa palagay mo, ikaw ay buhay? Baka you're only existing, you're not living. But if you are in Jesus, you can have true life. Ang binibigyan ng ating Panginoong Jesus ay totoo at saka fully satisfying. Ang tawag sa Biblia ay eternal life, hindi matatapos ng kamatayan. Ang tapos na sabi ng Panginoong Jesus ay abundant life, isang masaganang buhay. Isang buhay na hindi kayang ibigay ng sanglibutan. Sabi niya, I have come that you might have life and have it to the full, have it to the maximum, have it abundantly. Ang sabi niya ganon. And it is satisfying. At ang sabi ng ating Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 2, you are complete in Christ. Young people, huwag kayong mag-aasawa na kung iniisip nyo, your husband or your spouse or your wife will complete you. That is not true. Kasi yung ginagamit nating term sa Tagalog ay kabiyak ng dibdib. Kaya pag hindi ka nag-asawa, wala yung kabiyak ng dibdib. Hindi ka satisfied, hindi ka complete. Hello, yung mga ikakasal, this is not to discourage you. Okay? But this is just to awaken you to one reality. Isa lang ang pwedeng makakomplete sa iyo. At yun ay ang Panginoong Jesucristo.
Sapagat ang sabi niya, pag siya itumahan sa atin, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. You will be filled to overflowing. Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang buhay na kanyang binibigay. Huwag niyong hilingin sa mister ninyo o sa jowa ninyo ang completion. Mag-aaway kayo sapagkat wala yun sa mundo. Hindi ganun yun. Pero tuloy pa rin ang kasalan, di ba? Tuloy pa rin ang kasal sa December, di ba? Tuloy pa rin ang kasal sa September. Tuloy pa rin ang kasal sa August. Tuloy pa rin ang mga kasal natin sa May. Dalawa yon. Kung gusto nyo umabol, pwede pang June at saka July. It's good to be married. Di ba, RJ? Mads? But to think that your spouse can complete you, no, only Jesus. We are only complete in Christ. Nilikha niya ang puso natin na pangwalang hanggan at ang pusong ito ay mapupuno lang ng isang walang hanggang Diyos. Amen? Pangalawa, why is it the gospel? Why the gospel is the message of satisfaction? Because of the life that He is giving us. It is truly satisfying. It is fullness of life. And letter B, the gospel gives love that is truly and fully satisfying. Ito'y nagbibigay ng tunay na pag-ibig, na kasiyasiya, na puspos, na puno, na madalas niyong marinig sa akin that God's love for you is full, perfect, complete. Wala kang pwedeng idagdag, wala kang pwedeng ibawas. Nung itinodo ng Panginoon ang kanyang pagbibigay sa iyo ng buhay, itinodo niya ang kanyang pag-ibig, for God so loved the world that He gave His only Son. But God shows His love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. At sa Ephesians 3:18-19, tingnan niyo kung gaano kasatisfying, kapuspos ang pag-ibig na to. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Dinadalangin ni Apostol Pablo, sabi niya, sana katulad ang pag-ibig ni Kristo, sabi niya ganon, kayong lahat ng tumatanggap sa Panginoon, maunawaan ninyo kung gaano kalawak, kalalim, kahaba, kataas. Alam niyo sinasabi ni Apostol Pablo, although it is very hard to understand, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at saka sa akin ay walang boundary, walang sukatan. Hindi pwedeng sukatan ng tao. It is without limit. Gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Gaano kalawak? Gaano kalalim? Oh, God's love for you and for me is greater and bigger than the universe. Di ba? How many of you are satisfied because of the love of God for you? That's complete and perfect and full. That He loves you as if there is only one of you in this earth. He loves you fully and perfectly. Siguro isang term na madalas natin gamitin to describe partly the love of God is yung salitang grace. Sabihin nga nyo, grace. Ang ibig po sabihin ng grace ng biyaya, kaloob na biyaya, ay undeserved favor. Hindi ko deserve ito, pero minahal niya ako eh. Di ba? Unmerited favor. That's why masyadong kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos. Ang madalas nating term na ginagamit, amazing love, amazing grace. Gusto ko po yung expression ni David when he wrote Psalm 63. Sabi niya, oh God, you are my God. I earnestly search for you. Talaga bang earnest, marubdob bang paghahanap mo kay Lord? Hello? Hindi ka ba nagkandalate? Hindi ka ba, nagmamadali ka ba kanina? Maaga ba natulog kagabi para gusto mo magising ng umaga? Because I will seek God earnestly. O baka pwede mong palitan yan, oh God, you are my God. I am lazy while searching for you. And gusto ko yung pangalawa eh, my soul thirsts for you. My whole body
longs for you. Aking kaluluwa ay uhaw para sa iyo. Let me tell you this. One of the marks of a follower of Jesus is hunger and thirst for God. If you don't hunger for God, if you don't thirst for God, I am afraid you don't know God. I am afraid you don't know His love. I am afraid you have not experienced the depth, the greatness of the amazing love and the greatness of the life that He has given us. David knows, hinahabol siya ng mga kalaban, wala siyang maiinom. Tapos pero sabi niya, Lord, kahit wala akong yung maiinom, wala akong makain, my thirst is for you. Sige nga, lahat ng nauuhaw para sa Panginoon, lahat ng hinahanap ang kasiyahan sa Panginoon, pwedeng pumalakpak ng malakas. Tapos sabi niya ganon, sa aking pakiramdam na ito, nung ako'y sumamba sa iyo, sabi niya ganon, nasiyahan ako. Pagkatapos sabi po niya sa verse 3, I'd like you to read this. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. Lord, yung pag-ibig mong hindi nagmamaliw, masigit pa sa buhay. I will praise you as long as I live, not only every Sunday morning. Amen? Ilan sa inyo ang kinakausap ng Panginoon, ng Holy Spirit ngayon na mukhang hindi mo talaga hinahanap ang Panginoon. Mukhang hindi ka ganong uhaw para sa Kanya. Yung iba, hindi pa nga tapos ang worship o hindi pa tapos ang message, gusto nang umalis. Gusto nang pumunta ng CR. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan, ha? Tandaan po niyo to. Ang isang Kristiyano, hindi yung he is able to get his act together. Ayos na ayos ang buhay. Ang isang Kristiyano, hindi yung mas mabuti siya sa kanyang kapitbahay. Mas mabuti siya sa mga tao nasa ibang relihiyon. Ang isang Kristiyano, hindi yung mas mabuti siya sa Buddhist o kaya sa Muslim. No. We are not Christians because we are better. We are Christians, you know why? Because we know na tayo'y makasalanan at natanggap natin ang Panginoong Yesus at nakilala natin ang Kanyang pag-ibig, natanggap natin, alam natin, pinatawad tayo at ngayon mayroong bagong buhay at ngayon anak tayo ng Diyos. That's what a Christian is. Anong madalas natin sabihin? Christians are not perfect, just, forgiven. Hindi naman tayo perfect, ha? Yun nga lang, pinatawad tayo. Amen? And then let us see not only that God gave us life that is satisfying, He gave us love that is full and satisfying, and God gives us a lift. Wala po akong makita ang letter L. God gives us a lift that is truly and fully satisfying. Ano po yung lift? Yung pagbo-boost, pag-elevate, pagpo-promote, pagpapalakas, revitalization in our daily experiences. Iba talagang mag-uplift ang Panginoon Di ba? I'm sure many of you can testify to this. Natatandaan nyo kung ano binibigay ng Panginoon. My favorite chapter in maybe in all New Testament. Favorite ko po kasi yung Philippians 4. Kasi nandyan ang mga pinaka-favorite ng mga verses ng maraming Christians Di ba anong sabi sa Philippians 4:4? Sabi niya, rejoice in the Lord always. Come on. Nasa bilangguan si Apostol Pablo nung sabi niya, rejoice always. Pero hindi niya sinabing rejoice in the circumstances of your life. Ang sabi niya, rejoice in the Lord. Satisfying pleasure in the Lord. And then yung sinabi ng Philippians 4:5, 6 and 7, sabi niya, don't worry about anything, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God,
that passes understanding, that could not be explained by human beings. The peace of God will guard your hearts in Christ Jesus. The peace that is truly and fully satisfying. Sino po sa inyong nalalaman ninyo na sa maraming buhay, kahit sagana sila sa maraming bagay, pero hindi sila makatulog, pero nadidepress sila, pero lonely sila, di ba? As we will see later. And then we can say that we are satisfied in His power. O sino pong hindi nakamemorize ng Philippians 4:13? The power and the strength that we have in Jesus. Ano po sabi ng Philippians 4:13? I can do all things in Christ who gives me strength. I can do all things in Christ who gives me strength. Who gives you this strength? Jesus Christ. Therefore, you can do all things na pinapagawa niya sa iyo. Amen? Palakpakan natin siya. And then, we can say that we are satisfied in His provision. Siya pong pinagmumulan ng lahat ng resources ng ating kailangan. Amen? Ano pong sinasabi niya? Sinasabi ni Apostle Pablo sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs. Hindi po sinabing, and my rich parents will supply all my needs. Hindi po sinasabing, and my rich friend will lend me all money that I need. Di ba? And my God shall supply. Hindi sinabing may supply, or might supply, o baka ibigay. Di ba? Bakit? Ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalhatian na hindi nauubos. Na kahit lahat tayo, bilyong mga Kristiyano, humingi ng sabay-sabay, hindi mo pwedeng masaid ang kayamanan ng Diyos. And He will supply all our needs. How many of you would like to be satisfied in the provisions of God? Amen? Yes, I am satisfied. We can be satisfied. Pero alam po ninyo, ang pinakamaganda talaga yung testimony, yung story. Kung paano ka sinupply, kung paano ka inibig, kung paano ka niligtas, kung paano ka tinulungan, kung paano ka pinatatag ng Panginoon. You have a powerful story. You have a powerful story. Yung mga galing sa Japan, alam na, nagkukwentuhan sila, pagdating pa lang doon, naramdaman namin ang lamig ng simoy ng hangin at 16 degrees. Nandun kami sa labas, naka-jacket. We were having fun. And samantalang kuha kami ng picture sa mga cherry blossoms na blooming nung time na yon. Tuwang-tuwa kami. Pero nung nasa Universal Studios kami, gaya na nakita niyong picture, ang lamig. Umabot ng 12 degrees. Tapos mahangin pa. Nung paalis na kami kinabukasan, inabot ng, tama ba yan? 8 degrees ba yan? 7 degrees. Hindi kami nagre-reklamo, pero ang sabi namin malamig. And then nung nasa airport na kami, ang sabi ng mga kasama ko, uuwi na naman tayo sa mainit na Pilipinas na 36 degrees. Makikita na naman natin ang ating airport sa unang CR pa lang, discouraged ka na. Babalik na naman tayo sa trabaho na para kang alipin. I guess kahit saan ka mapunta, meron ka pa rin masasabi na meron kang gustong ibang puntahan. Di ba? Meron kang ibang puntahan. Gusto ko po ang testimony ni Scotty Scheffler. Scotty Scheffler. Golfer. Sabi po ng kwento sa kanya, becoming only the second golfer in history to win 2 Masters championship in his first 5 years. In his first 5 years, 2 Masters championship. Naku, kung dito yung mga kaibigan kong golfer, talagang alam ng lito. Pero sa mga interview sa kanya, parang hindi yun ang pinaka-exciting na pangyayari sa kanyang buhay.
Sapagkat siya anak ng Diyos, sapagkat naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, ang buhay ng Diyos. Sabi niya, I believe in Jesus. Ultimately, I think that's what defines me the most. Ang magsasabi kung ano ako at sino ako, yung ako'y nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, I've been called to come out here sa golf course. Do my best to compete and glorify God. And that's pretty much it. Yun ang buhay ko, sabi niya. Saan man niya ako dalhin? Sabi niya ganon. Gusto kong maitaas at maparangalan ng ating Panginoon. Amen? Yes, kung God will promote you, kung God will make you famous, God will do this for you, it's because He wants you to be satisfied and He wants you to give glory to Him. Kung saan ka man niya dadalhin. Amen. Sabi pa niya, winning this golf tournament does not change my identity. My identity is secure and I cannot emphasize that enough. Pag kay Kristo ka, secured ka. Matalo ka o manalo. Tanggapin ka o hindi. Makapag-asawa ka o hindi. Magkajowa ka o hindi. Hindi mabago-bago ang identity mo. God loves you. You belong to Jesus. Amen? Amen and amen. Do you know, kailangan natin yun eh. Alam ba ninyo, ng April, ang dami nating pinagdiriwang araw ng kagitingan. Ano pa? Tapos meron isang Muslim holiday, kaya humaba ang aming bakasyon. Tapos merong Husband Appreciation Day. April din yon. Araw-araw naman ako ina-appreciate ni Divine, kaya okay lang yon na hindi niya hin-highlight yung pagsasama namin ng araw na yon. Pero alam ba ninyo, ang buong April sa United States is called Stress Awareness Month? Alam nyo, yung stress, yung worry, yung anxiety, hindi mo na kailangan i-highlight. Kasi feel mo na. Di ba? Naku, grabe po sa US. Sabi, stress is so prevalent, it is called the great unifying force in America right now. Hindi mo pwedeng mapag-isa ang mga Amerikano sa politika at sa maraming bagay, pero nagkakaisa sila sa pakiramdam. Lahat sila stress out. Pero alam nyo, kay Kristo merong peace. Kay Kristo merong love. Kay Kristo merong strength. Kay Kristo merong joy. Di ba? He gives us satisfying life and love and lift. That's why if there is anything we want you to talk about, it's about the gospel. It's about the gospel. That's why sa binasa natin kanina, pina-highlight ko yung I ams ni Apostol Pablo. Pag-ukol sa gospel, sabi niya, I am obligated. I am excited. I am not ashamed. Hallelujah. Sino sa inyong this week, iniisip nyo, pag nakita nyo mga kaibigan ninyo, mahal nyo sa buhay, na hindi pa kilala ang ating Panginoon, sino nagsasabi, God, I am obligated. At pag ikaw ay lalapit na sa kanila, sa halip na takot, sabi niya, God, I am excited. And above all, you'll be able to say, I am not ashamed. I am not ashamed. Gusto ko po ang comment ng isang author, ang sabi niya ganon, withhold no part of the precious truth. Speak what you know and declare what you have seen. Do not allow the toil or darkness or possible unbelief of your friends to dissuade you. Let us rise and march to the place of duty and there declare what great things God has shown to our soul. Sabi niya, huwag mong pigilin ang katotohanan. I-declare mo to, sabi niya ganoon. Sabihin mo to, huwag mong pabayaan ang kadiliman at ang problema, paglipustahan ng kaibigan ay pumigil sa iyo para i-declare ang katotohanan. Ang sabi niya ganoon, tayo man itumindig, sabi niya, mag-march tayo sa place kung saan tayo tinawag ng Panginoon, sa iyong community, sa iyong school, sa iyong neighborhood, sa iyong bahay. And final testimony, noong unang panahon may sumikat na pelikula ng pangalan ay Guardians of the Galaxy.
Hindi ko ganong pinanood yun kasi hindi naman ako masyadong mahilig sa mga ganoon na yun. Guardians of the Galaxy. Pero merong isang lalaki ang tinawag siyang the Guardian of the Golden Gate. I wish makahanap ko mga picture namin ni Divine sa Golden Gate. Very famous tourist destination. Hindi naman siya kasing haba ng San Juanico Bridge. Hindi naman siya kasing taas. But tourists would go there. It's an engineering marvel. Beautiful. Pininturahan na lang parang gold or orange. Pero samantalang pumupunta ka doon, nag-enjoy ka, do you know that maraming mga taong ginamit ang Golden Gate para sila'y magpatiwakal, para sila'y magpakamatay? We know that. Mababasa mo yon. A place of beauty and marvel is a place of suicide for other people. But merong isang lalaki ng pangalan niya ay Kevin Briggs. Sabihin niyo, Kevin Briggs. Tinawag siyang dating Marine Patrol. Yan po ang kanyang picture. Nung mag-retire siya, hindi natapos ang kanyang trabaho. Alam niyang pag may pumupuntang naglalakad dun sa Golden Gate ng California, alam niyang yung iba'y napupunta doon hindi para mag-enjoy, yung iba'y para mag-suicide. Alam niyo ang ginawa niya? Pag may nakikita siyang tumutungtong doon sa railing, alam niyang may balak yun na lumuksot, magpakamatay. Ang ginagawa po ni Kevin Briggs, pupuntahan niya ang taong yon bago lumukso. Babatiin niya, makikipag-conversation siya, at tatanungin niya, sabi niya, ano bang plano mo para bukas at sa susunod na linggo? What is your plan? Pag nakita ng taong wala siyang plano sapagat magpapakamatay nga na nga siya, sabi niya, let's plan together. Halimbawa, ganitong gawin mo. Tapos magsusulat siya, sabi niya, suppose you do this. And then tomorrow, sabi, we meet again at pag-usapan pa natin ito. Alam mo kung ilan nang naligtas niya? Na hindi nagpatiwakal? More than 200. More than 200. In fact, ang isang naligtas niya na magpapakamatay si Kevin Bertia, na eventually nakapag-asawa, nagkaroon ng maraming anak dahil sa ginawa ni Kevin Briggs sa kanya, naging makabuluhan ang kanyang buhay. Can you imagine if one of us makapagligtas kahit hindi 200, kahit 10 lang this week? Dalawa pong kahilingan. Kaibigan, kapatid, kung si Kristo hindi mo pa tinanggap sa iyong puso at buhay, you are condemned. Pero may pag-asa ka. Tanggapin mo si Kristo. Siya ang tagapagligtas, siya ang nagbayad ng kasalanan. Pag tinanggap mo si Kristo at tatanggap ka ng buhay na walang hanggan, masaraganang buhay at tiyak ikaw ay pupunta sa kalangitan pagkatapos ng buhay sa mundong ito. If you have not made the decision yet, please make the decision now. Kayo naman na nakakilala na sa Panginoon, tinanggap niyo na si Kristo. Let's follow the example of Kevin Briggs. Maglistahan ka ng 2, 3, 5 tao sa susunod ng 2 linggo. At sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako pong guardian sa kaluluwa ng mga taong ito. Hindi ako papayag na mawala sila sa mundong ito nang hindi ka nakikilala. Pwede pong tayo tumayong lahat. Nais ko pong bigyan ng pagkakataon yung iba sa inyo. Naisiping mabuti, kumusta ang kalagayan mo sa harap ng Diyos? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo? Huwag mo sayangin ang sandaling ito.
Makipag-usap ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ako sure. Ako yung insecure ukol sa bagay na to. Pero ngayong umagang ito, kinikilala kita, Lord Jesus, bilang Panginoon ko, bilang tagapagligtas ko. Tinatanggap kita sa aking puso at buhay. Pag ginawa mo yan, patatawarin ka ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan, magiging anak ka ng Diyos at tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. At sa bawat isa sa atin, let's make a commitment today that every day next week, we will be the guardian. We will reach out to people. Mananalangin tayo na maraming maligtas sa pamagitan ng buhay mo at sa kapatutuan mo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa buhay. Salamat sa pag-ibig na walang limit, walang boundary, walang sukatan. Salamat sa kasiyahan na dulot ng iyong pagtahang sa aming mga buhay. Sa kapayapaan, sa kagalakan, sa kalakasan, sa pagkakaloob ng aming pangangailangan. Lord, tulungan po ninyo kami na ma-enjoy ito. And at the same time, Lord, maging bahagi po kami ng isang movement na magiging guardian kami ng mga kaluluwa ng ibang mga taong binigay mo sa amin. Tinatanggap po namin ang hamon na ito, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Let's sing to the Lord.